So eto na nga mga sangkay, yung mga sundalo po ni President Donald Trump nagparamdam na po sa Pilipinas. So ano kaya ang gagawin ng mga to mga sangkay? So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito pag-usapan po natin mga sangkay, itong matinding impormasyon ngayon tungkol po dito sa mga sundalo ni President Trump. Of course, siya po ngayon ang presidente ng bansang Amerika, kaya matatawag po natin mga sangkay na mga sundalo po ito ni President Donald Trump. May gagawin daw po dito sa Pilipinas. Naku, ano kaya ito? Yan po ang ating alamin ngayon. But anyway guys, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ang gawin nyo lamang mga sangkay ay pindutin nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. So, alright, eto na. Tingnan po natin itong balita mga sangkay. Ay, yung mga nasa Facebook pala, follow nyo po yung ating Facebook page. Shout out pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito kasi ang balita ngayon, mga sangkay. Bagong upo pa lamang po, di ba? Sabi pa nga po ng mga DDS nakaraan, di ba? Nung hindi pa po nakakaupo si President Donald Trump, sinasabi pa po nila mga sangkay na maninilikado na daw po si PBBM. Iiwanan na daw po ng Amerika. Pero ngayon, mga sangkay, ito po ang nangyari. Taliwas po ito sa iniisip nitong mga DDS dahil mas malala pa nga po ata ang mangyayari, mga sangkay. Dahil bagamat nakikipagkaibigan ngayon si President Donald Trump, hindi ko alam kung anong klaseng strategy ito mga sangkay, nakikipagkaibigan ngayon si President Donald Trump sa mga presidente na masyadong critical yung mga policies, kagaya na lamang po ng North Korea, Russia, at itong bansang China. Pero, pagdating po sa military activities dito sa ating bansa at suportang militar ng Amerika, talagang dikit na dikit pa rin po ang Amerika at Pilipinas. At eto kaagad yung pasabog, mga sangkay. Panoorin po natin. Magsasagawa ng joint military exercise ang Pilipinas at Amerika sa Pebrero. Oy! Magsasagawa daw po ng joint military exercise this coming February. Matindi to, mga sangkay. Kasi ang sinasabi po nitong mga DDS, delikado na daw po, iiwanan na daw po si PBBM ng mga military ng Amerika at kawawa na po sa China ang Pilipinas. Pero iba po ito, mga sangkay. Ayan po, kabago-bago lamang na upo na presidente ng bansang Amerika. Aba, mga sangkay, nagpasagawa kaagad ng joint military exercise. Nagaganapin kaagad ngayong February. At kabilang sa mga gagamitin dyan, ang Typhoon missile launcher. Yan ang kinakatakutan ngayon ng bansang China. Itong missile launcher na ito, mga sangkay. Kaya nakaraan, nagsagawa po sila ng babala, no? Nagbigay po sila ng statement, binalaan po nila yung Pilipinas at Amerika. Kasi feeling po ata ng China, itututok yan sa kanila, mga sangkay. Na inilipat sa sikretong lokasyon sa Luzon. Aha. So nasa sekretong lokasyon na raw po ito, mga sangkay. Nakatutok si Chino Gaston. Isinisikreto lang ang lokasyon sa Pilipinas pero kinumpirma ng Philippine Army na gagamitin ang medium-range Typhoon missile launcher ng Amerika sa Salaknib Joint Philippine-US Military Exercise sa Pebrero. Ayan na ha. Malinaw. So kung may mga DDS na magsasabi na naman na olats na po ang pamahalaan natin dahil si President Trump na po ang namumuno sa Amerika, nag-fail kayo sa inyong mga fake news lahat. Plugs lahat ng mga fake news nyo. Dahil eto nga mga sangay, makikita nyo naman, di ba? Yan po yung militar ng Amerika. Tuloy-tuloy at nagsagawa o magsasakagawa kaagad mga sangkay ng isang pangmalakasang military exercise. At itong Typhoon missile launcher ng bansang Amerika, aba,
Gagamitin daw. Eh, ito pa naman yung kinakatakutan ng China. Katunayan, isa pang platoon ng Philippine Army ang tuturuan sa paggamit ng payload delivery system ng missile launcher. Noong nakarang taon, may isang platoon na ng Army na nagsanay sa paglilipat at pagdedeploy nito. Hindi na rin dinitalye kung saan gagawin ang Salaknib Joint Military Exercise. Ang pananatili ng Typhoon missile launcher ng Amerika sa Luzon, ilang beses nang pinuna ng China. Correct. Eh, di ba nga po, yan po yung reklamo ng China, mga sangkay. Hanggang ngayon, nirereklamo po nila yan at sinasabi po nila na dapat na daw pong alisin yan. Dahil takot na takot nga po sila, mga sangkay. Iniisip po nila na may gagawing masama ang Pilipinas at Amerika sa kanila. So talagang may trauma. Ewan ko ba, ba't may trauma dyan yung China? Isa pa, mga sangkay, sa trauma ng China. Japan. Yan po talaga yung mga kinakatakutan ngayon ng China. Pero, sa mga nagsasabi dyan na makikipagdigma ang China, natatakot, dahil baka daw gerahin tayo ng China, malabo po yan, mga sangkay. Malabong makipaggera ang China dahil masisira po yung kanilang bansa na matagal po nilang pinaghirapan na palaguin. Kapag nangyari yan, sila po yung kawawa dito. Alam po natin na yung Amerika, mga sangkay, yan po talaga yung tunay na giant. Bakit? Yan po yung mga sanay sa digmaan. Eh ngayon nga, mga sangkay, nagbanta na po si Trump eh. Ang sabi ni Trump? Palalakasin natin ang militar ng Amerika na walang sino man mag-a-attempt na lumaban sa kanila. Matatakot daw po. O diba? Ang bigat ng salita na yun. Kung ilalagay sa mainam na lokasyon, kayang abutin ng missile nito ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas, pati na ang parte ng Southern China at Southern Russia Naku po. malapit sa dagat. Dahil pangalawang platoon na ang magsasanay sa paggamit ng Typhoon, tinanong ang AFP kung balak bang bumili ng Pilipinas ng sandatang matagal nang inaalmahan ng China. Ito kasi talaga yung kinakatakutan ng China na sandata eh. More of the familiarization of any new advanced weapons system for the armed forces basically, and of course our interoperability with this kind of weapons. Ito pa, mga sangkay, bigyan ko lang kayo ng ideya. Alam nyo ba na ang Armed Forces of the Philippines ngayon ay talagang pinapalago ni PBBM? Isa sa pangako ni PBBM na sinabi niya po mismo, mga sangkay, ay gagawin niya pong world class ang kalidad ng military natin. Kaya ngayon, panay bili ng mga kagamitang pandigma, mga sangkay. Yung iba hindi na po dinidetalye, pero yung iba nilalabas po ng media. Mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Dati nang sinabi ng AFP na walang karapatan ng sino mang bansa na diktahan ang Pilipinas kung pipiliin itong maglagay ng mga missile sa Luzon. Correct. Dapat lang naman talaga. Ba't magdidikta ang China? Eh, di naman sila sakop o hindi nila sakop ang Pilipinas. Para depensahan ang sarili. Para sa Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan, mga sangkay? Ito po yung kinakatakutan ngayon ng China, no? Itong Typhoon missile launcher. At ang mga sundalo ngayon ni Trump, mga sangkay, well, eto na, magsasagawa po ng joint military sa Pebrero. Ito po ay joint military exercise. Ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.